Mendoza dumalo sa anibersaryo ng DSWD. 47 lumabag sa anti-smoking vaping ordinance, pinagmulta ng City Government of Kidapawan. Takurong City Mayor Lechoncito nagbigay ng kanyang ika-2 soka. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Pebrero 19, taon 2024. Cotabato Governor Mendoza dumalo sa anibersaryo ng DSWD. Narito ang ulat. Thank you for your passion, commitment, and service, DSWD 12. Ito ang bahagi ng naging mensahe ni Cotabato Governor Emilio J. Talino Mendoza matapos itong maimbitahan bilang pangunahing pandangal sa pagdiriwang ng ika-73 anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development 12 noong Sabado, ika-16 na Pebrero taong kasalukuyan na ginanap sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center, lungsod ng Coronadal. Ayon sa Gobernadora, bilang Regional Development Council o RDC-12, Chair and Gobernador ng lalawigan ng Cotabato, ramdam at nakikita niya ang pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng DSWD upang maihatid ang pangunahing serbisyong panlipunan lalo na sa mga kapuspalad na individual. Salamat kay inyo hagyod gihatagan og hustisya ang oportunidad nga gihatag sa inyo sa gobyerno pinaagi sa paghatag og maayong serbisyo, wika ni Governor Mendoza. Binigyang diin din nito ang kahalagahan ng kabutihan, pag-unawa, pakikiramay at sinseridad sa pagtugon sa pangangailangan ng vulnerable sektor na siya ring nais iparating ng pamunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bawat pinuno ng kawaning naglilingkod sa pamahalaan. Nagpasalamat naman si DSWD-12 Regional Director Loreto V. Cabaya Jr. sa pagpapaunlak ng gobernadora sa kanilang imbitasyon at sa buong pusong suporta nito sa ahensya. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang mga kawani ng DSWD mula sa iba't ibang munisipyo, syudad at probinsya ng rehiyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxergen Headliners. 47 lumabag sa anti-smoking vaping ordinance, pinagmulta ng City Government of Kidapawan. Narito ang ulat. 47 mga lumabag sa Section A ng City Ordinance number 18-1211 o ang pagbabawal ng manigarilyo o mag-vape sa mga pampublikong lugar ang pinagmulta ng Kidapawan Anti-Vice Regulation and Enforcement o KIDCARE Unit. Ang bilang ay base na rin sa kanilang apprehension report na may petsang ika-30 ng Enero hanggang ika-10 ng Pebrero taong kasalukuyan kung saan nahuli ang naturang bilang ng mga violators sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Kidapawan. 1,500 pesos para sa first offense, 3,000 piso para sa second offense at 5,000 piso para sa third offense. Ang multang babayaran ng mga violators base na rin sa probisyong nakasaad sa ordinansa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita,
Tacurong City Mayor Lechoncito nagbigay ng kanyang ikadalawang SOCA o State of the City Address. Narito ang ulat. Kasabay ng pag-celebrate ng Araw ng Mga Puso, isinagawa ang State of the City Address o SOCA ni Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, kasabay ng formal na session ng 9th Sangguniang Panglungsod ngayong taong 2024. Dinaluhan ito ng mga pinuno ng lungsod at mga manggagawa ng LGU. Kasama na rin ang mga manggagawa sa mga pribadong mga kumpanya, mga guro, mula sa mga pribado at pampublikong paaralan, mga punong barangay at kanilang mga barangay kagawad, Tacurong City Police Station personnel, Joint Task Force Talakudong, BFP, 1st SKPM-FC, BJMP, iba't ibang samahan, nandoon din sa aktibidad ang mga abogado mula sa Office of Prosecutors, mga negosyante at iba't ibang mga pangunahin na nais pakinggan ang lahat ng mga nagawa ng alkalde sa kanyang SOCA. Pinahayag din ng alkalde ang kanyang mga nagawa simula nang siya ay umupo bilang alkalde ng lungsod hanggang ngayong taon. Iniisa-isa niya ang pinahayag ang kanyang mga natapos na proyekto sa lungsod. Sa kanyang pagsisikap na humingi ng pondo sa mga pinuno sa nasyonal upang maibigay niya ang lahat ng mga nais gawin at pangangailangan sa lungsod. Ilan sa mga proyekto ay ang People's Dialysis Center na tinutukan niya upang mabigyan ng libreng serbisyo ang mga kababayan na mga nangangailangan para sila mabigyan ng serbisyong libre gaya ng dialysis at mga gamot, Super Health Center, construction at improvement ng executive building, construction ng mga drainage canal, farm to market roads, installation of solar street lights, Tatap Center at marami pang mga proyektong pinaplano ang alkalde para sa ikabubuti ng lungsod. Samantala, sa mensahe naman ni City Vice Mayor Lina Omontilla, patuloy silang makipagtulungan sa mga plano at ito'y ipadaan sa mga resolusyon na ilalatag para sa ikabubuti ng lahat. Pinahayag din ng mabait na Vice Alkalde, handa silang suportahan ang kanilang local chief executive kahit hindi nila kaalyado sa politika. Dagdag pa ng Vice Alkalde na isatabi muna ang politika na unahin ang kapakanan ng taong bayan at para mabigyan ng agarang tulong ng mga nangangailangan para sa pagpatuloy ng magandang relasyon sa lungsod. Natapos ang nasabing SOCA ng alkalde at ang lahat naliwanagan at nagkaisa para sa lungsod. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.